Nanay, palabasin mo ako. Nanay, palabasin mo ako. Ayaw mo bang pumasok sa kolehiyo? Sumama ka kay Blake, siya ang magpapapasok sa'yo sa kolehiyo. Nanay, palabasin mo ako. Mahal, tigilan mo ang pagsigaw. Kinuha ng nanay mo ang $188,000. Ako ang magiging asawa mo. Binabalaan kita. Huwag kang pumunta. Sisiguraduhin kong hindi ka magiging lalaking ikakasal. Bakit mo ako binabantaan? Sa tingin mo kaya mo? Sige, dito mismo. Kung gagawin mo yan, papatayin ko ang buong pamilya mo. Anong problema? Bilisan mo, habulin mo siya, babalatan ko siya ng buhay. Huwag kang tumakbo. Dito. Hindi masakit. Nasa langit ba ako? O nananaginip lang? Babae ako ang henero nakakulong sa loob ng 500 taon. Ngayon ginising mo ako. Bilang kapalit, bibigyan kita ng isang hiling. Henero? Hiling? Siguradong nananaginip ako. Bibigyan kita ng isang insenso. Pwede kang pumili ng kahit sino para maging kapatid mo sa pamamagitan ng dugo. Pagiging magkapatid sa dugo, parang pagkuha ng matibay na kakampi. Kung panaginip lang ito, saka na lang gumising. Lord Genie, hindi ko kilala ang mga nasa tuktok ng kapangyarihan o ang pinakamayayaman. Narinig ko na sila. Pwede ko ba silang piliin? Oo naman. Sige. Gusto kong maging kapatid sa dugo si Langit. Gusto kong maging kapatid ni Langit. Baliw ka at walang takot. Ang tapang mong makipagkapamilya kay Langit, ikaw ang una. Sino ka? Ako ang genie na nakakulong ng 5 taon. Huwag mong isipin na genie ka dahil may lampara ka sa ulo. Parang panaginip. So si Langit ang kapatid ko sa dugo? Luhod ng 3 beses at hayaang masunog ang insenso. Totoo pala, bata ikaw. Simula ngayon, ikaw ay pararangalan bilang kapantay ni Langit. Sino mang mang-api sa iyo ay 3 beses na magdurusa. At saka, ako ang kapatid ni Langit. Iyon lang? Pwede ko na bang gawin ang gusto ko? Pwede, hindi pwede. Pero bago mo gawin ang gusto mo, kailangan mong magsindi ng insenso at tanungin ang iyong kapatid. Kung masunog ang insenso, pumayag ang kapatid mo. Paano naman ang karangalan at kayamanan na gusto ko? Nina, gising. Gising! Huwag mong takutin si nanay. Gising! Gising. Nagising na ang anak ko. Iniligtas mo ako. Nina, ako ang tunay mong ina. 18 taon na ang nakaraan, napalitan ka noong ipinanganak ka. Ngayon, natagpuan na kita. Umuwi ka na agad sa akin. Mamamanahin mo ang ating 10-10 trilyong ari-arian. Trilyon. Ako, nanaginip lang ako. Naging kapatid ako ng Langit. At ngayon, mamanahin ko ang trilyon? Panaginip ba ito sa loob ng panaginip? Oo, ikaw ang tunay kong anak. Umuwi ka na kasama si nanay. Tumigil ka dyan, Nina! Nina? Walang utang na loob. Noong kinuha kita, malapit ka nang mamatay. Aalis ka kasama ng nanay mo. Kailangan mo akong bayaran. Malaking halaga ng pera. Huwag kang umalis. Gumastos ako ng $188,000. Hindi man lang kita nahawakan. Tumigil ka dyan. Lahat ng nambubuli sa iyo makakaramdam ng parehong sakit.
Sila ay magdurusa 3 beses ang balik. Anong nangyayari? 3 beses ang balik. Sino mang mang-api sa akin makakakuha ng 3 beses na balik. Hindi ito panaginip. Pigilan sila! Nina, tungkol sa inampun mong ina, kukuha ako ng abogado para asikasuhin ito. Umuwi ka muna sa akin. Huwag kang matakot. Ako ang kapatid ng langit. Tayo na. Nina, kahit na ikaw ay sarili kong anak, pero si Ana ay kasama ko sa loob ng 3 taon. Itinuturing ko siyang sarili kong anak. Pag uwi mo, dapat magkasundo kayo. Akala mo aawain ko yung peking anak pinalaki mo sa loob ng 3 taon? Hindi iyon ang ibig sabihin ni nanay. Sana lang magtulungan kayo. Si Ana ay mabait na babae. Pumalit siya sa akin at tumira ng 3 taon sa pamilyang Shaw. Hindi siya nagutom, hindi nilamig, hindi nabully. Ngayon, hihilingin mo sa akin na alagain siya kasama ka. Hindi yun totoo. Paano ko magagawa yon? Ay nako, Ana. Halata naman ang peking anak na ito ay nagpapanggap ng sariling trahedya. Mamaya pipili ang ating mayamang ina, siya o ako. Kung siya ang mananatili, aalis ako. Wala iyon. Ang kapatid ko ay si Heaven. Kaya kong gawin ang kahit anong gusto ko. Juan, tigilan mo ang pambubugbog. Kung nagkakamali siya sa'yo, ako ang hihingi ng tawad para sa kanya. Tigil! Tigil! Halika Ana, tayo ka agad! Akala mo hindi ako manghahas manakit sa iyo? Sa tingin mo hindi kita kayang tamaan? Tigil! 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 Ano bang mali namin? Sabihin mo at magbabago kami. Talagang magbabago kami. Tanungin mo ang inampun mong anak ibigay sa akin ang kanyang kayamanan. Kung hindi, papatayin kita. Hindi, ayaw ko. Ana, halika rito. Makinig ka kay nanay. Mula noong bata ka pa, anumang gusto ng kapatid mong lalaki, ibinibigay mo sa kanya. Gawin mo ang sabi ni nanay at ibigay mo sa kanya. Okay? Hindi, wala. Para kay ate, ibibigay ko ito sa ate ko. Akala ko ito ay magiging away ng tunay at peking anak, pero hindi ito ang inaasahan ko. Hindi. Ikaw ang may gawa. Ate, ibigay sa iyo. Mas gugustuhin mong bugbugin kaysa bitawan ang 2 kendi. Ito ay regalo ni Ana para kay ate. Binili ito ng kanyang tatay para sa kanya noong siya ay nabubuhay pa. Hindi siya nangahas na kainin ang mga ito ng normal. Kumukuha lang siya ng isa sa mga mahahalagang araw. Medyo naantig ako actually. Ate, kumain ka. Ang lakas ng loob mong magnakaw ng candy. Mukhang ganun. Talagang hindi mo pinakinggan ang mga sinabi ko. Zane, andito ka. Zane, ginawa namin ng eksakto kung ano ang sinabi mo sa amin. Hindi namin sinuway ang iyong mga utos. Kung gayon, gusto ko itanong sa'yo, ano itong candy? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Mula ngayon, karapat-dapat ka lang magdusa. Anong tapang mong kumain ng candy sa likod ko? Kendi para kay ate. Hindi namin ninakaw ang mga ito. Ang mga kending ito ay para sa aking anak na babae na kakauwi lamang. Inipon ni Ana ang mga ito para sa kanyang ate. Sarili mong anak, hindi ba siya dapat magdusa kasama mo? Huwag kang sobra. Sobra? Siguradong ikaw ay aking pinsan na matagal nang nawawala, di ba? Oh, ako nga. Oo, siya ang tunay na anak na babae ng akin at ng iyong tiyuhin na pangatlo, Nina. Zane, iniwan ng tiyuhin ang lahat ng kanyang 10-10 trilyon lahat sa kanyang tunay na anak na babae. Sino ang mag-aakala na siya talagang natagpuan ng tunay na anak na ipinagpalit niya itong 10 taon na ang nakalipas? Mahal kong ate, kahit nakakakilala pa lang natin, ngunit paano kung ibigay mo sa akin ang bilan na ito bilang regalo sa pagdating? Hindi pa naman gabi, nananaginip ka na agad.
Zane, huwag mo siyang sisihin. Kakauwi lang ni Nina. Wala pa siyang alam. Bata pa siya. Ituturo ko sa kanya ang mga patakaran ng dahan-dahan. Huwag kang magalit. Sino ka kapag ang mga show ay nagsasalita ano't ang isang tagalabas ay sumasagot? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Pasensya na talaga. Kasalanan ko, pasensya na. Nanay, ano ang ginagawa mo? Nagkamali si nanay. Naggulo si nanay. Hindi naman masakit, anak. Hindi tungkol sa sakit. Palagi ka bang ganito kaawa? Halika, sasabihin ko sa'yo. Maagang namatay ang tatay mo. Si Ana at ako ay mag-isa lang. Palagi tayong umaasa sa mga tiyuhin at pinsan mo. Nandito na ako ngayon, hindi na kailangan umasa sa kanila. Hindi na kailangan? Kanino ka pa ba aasa sa isang hampas lupa na walang kahit $200? Oo, Nina, makinig ka sa akin. Tayong tatlo, ina at mga anak, tayo lang ang isa't isa. Kailangan nating umasa sa mga tiyuhin mo at mga pinsan. Magtiwala ka sa akin, hindi natin sila kailangan. Sino pa ba ang maaasahan natin? Ang langit. Muntik na akong maniwala sa seryoso niyang muka. Lahat ng kinuha mo sa pamilya ko dati, pwede ko nang kalimutan. Pero mula ngayon, wala ka nang kukunin kahit piso. Claire, napakawalang galang ng anak mo. Nina, huwag mo silang galitin, mga pinsan mo sila. Noong buhay pa ang tatay mo, malaki ang tiwala niya sa kanila. Nagbago na ang panahon. Ngayong wala na siya, ako na lang ang tagapagmana. Kailangan mong makinig sa akin. Claire, nauubos na ang pasensya ko. Ilang beses na kitang sinabihan. Sinabi kong ayusin mo ang gamit mo at umalis. Mukhang hindi ka naman nakinig sa akin. Saan kami pupunta? Wala akong pakialam. Sige, kung ayaw mo talagang umalis, gagawa ako ng bahay aso para sa'yo. Ano sa tingin mo? Pero Pero ano, syempre hindi. Pero ano, ako lang ang tagapagmana. Ako ang namamahala dito. Ikaw at Ana ay dapat sumunod sa akin at umiwas sa mga usapin ng pamilya. Lumabas ka at iwan mo si nanay. Hayaan mong turuan ko ang mga bully na ito ng leksyon. Nina, mag-isa lang tayo. Hindi natin kayang saktan sila. Nina, huwag mo akong idamay sa gulo. Malusog ka naman. Kung aalis ka lang, ano ang tungkol sa kapatid mo? Ano ang tungkol sa akin? Ang tunay na anak na babae talagang natagpuan. Hindi sila pwedeng manatili dito. Tama kuya, dumating ka sa tamang oras. Samantalahin natin ang pagkakataong ito para maalis silang lahat. Pagkatapos wala na tayong alalahanin. Ikaw na pasaway na bata, kakadating mo lang dito. Iminumungkahi kong magpakumbaba ka. Alam mo ba kung bakit nabaliw si Ana? Ano? Dahil sa iyo? Siyempre. Siya ay dating napakatamis at makatuwiran. Kasalanan niya lahat. Nag-alaga siya ng isang tangang aso na naglakas loob na umihi kay Zane. Nahuli namin ang asong iyon sa harap mismo niya at kinain namin ito. Pinutol namin ito ng pira-piraso at binabalatan ng buhay. Isinabog pa namin ang dugo sa buong mukha niya. Sa sandaling iyon, siya ay tuluyang nabaliw. Kaya ikaw na maliit na babaeng bastos, kakadating mo lang dito, iminumungkahi kong bantayan mo ang iyong bibig. O sa susunod ang mababalatan ay maaring ikaw. Gusto ko sanang makipag-usap ng maayos sa inyo noong una. Ngunit ngayon nakikita kong mas epektibo ang suntukan. Suntukan? Zane, itong bagong kapatid na babae ay tila hindi maintindihan ang mga tao. Okay lang. Kung hindi niya maintindihan ang salita, bubugbugin ko siya hanggang sa maintindihan niya. Hindi. Zane, nakikiusap ako sa'yo. Nasaktan mo na si Ana. Ngayon, sasaktan mo rin si Nina. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Ibibigay ko sa'yo ang villa na ito. Pakawalan mo na lang siya. Sa'yo na ito. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong saktan ang anak ko. Pakiusap. Tumayo ka na agad, hindi ikaw ang dapat lumuhod. Lumuhod! Zane, pag-usapan natin ito. Pakiusap. Pakawalan mo na kami. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap. Pakawalan mo kami. Nakikiusap. Nanay. Paano mo sinaktan ang nanay ko? Eh ano kung sinaktan ko siya? Hindi lang ang nanay mo ang sasaktan ko. Ako mismo baliin ang mga binti mo. Para malaman mo kung sino ang may kontrol sa bahay na ito. Iminumungkahi kong huwag mo akong hawakan. Kung hindi, Kung hindi, ano bang magagawa mo? kung hindi,
Hawakan mo ako, ang langit ay magbabalik sa'yo ng 3 beses. Ang langit? Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Nanaginip ka ba o may hinihiling? Sino ba ang akala mo sa sarili mo? Isang diyosa o isang santo? Ako ang kapatid ng langit. Hindi pa ako nakakita ng sino man na sobrang mayabang. Sige, saktan mo ako. Tumigil ka pagkatapos ng sinabi ko? Zane? Iniinis ka niya. Iniinis ako, edi ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Kuan, kunin mo ako ng patpat. Hindi, pakiusap huwag, hindi. Nina, Ate, Zane, Zane. Nina, Zane, Nina. Bumangon ka. Huwag mong takutin si nanay. Ikaw ang direktang apo ng mga show. Huwag ka dapat masaktan. sis, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Puta ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Wala akong alam. Bakit biglang lumipad pabalik si Zane? Sinaktan niya ang anak ko. Nakita ito ng lahat dito. Totoo yan. Sinaktan ni Mr. Shaw si Nina. kalokohan. Sinaktan niya ang anak mo. Bakit siya bumangga sa pader? Paano siya nasugatan? Baka karma iyan sa kanyang masasamang gawa. Paano ka naglakas loob sumpain siya? May tao ba? Gapusin siya. Hindi, kuya. Siya ang sarili kong anak, si Nina. Ikaw ang anak ng ikatlong kapatid na nawala sa loob ng maraming taon. Oo, ako lang ang nag-iisang tagapagmana na nakasulat sa testamento ng aking ama. Ako si Nina. Bata ang lakas ng loob mo. Nakalak ang testamento sa kaha. Wala nang ibang nakakaalam ng katotohanan. Kung sasabihin nating may bisa ito, yun ang testamento. Kung sasabihin nating wala, isa lang itong walang kwentang papel. Ginoo, huwag kang mag-alala. Naiintindihan naming lahat. Makikipagtulungan kami at makikinig sa'yo. Mabuti. Bibigyan kita ng 1,000 dolyar. Mula ngayon, kalimutan mo na ang mana. Pero paano ko susuportahan ang 2 kong anak na babae sa 1,000 dolyar lang? Tama ka. Hindi naman ako walang puso. Bukod doon, bibigyan din kita ng 1,000 manto. Hindi mo na itinatago, nanakawan lang. Ikaw, binabaluktot mo ang aking mabuting intensyon. Wala akong pagpipilian. Ako ang nakatatanda sa'yo. Wala na ang tatay mo. Bilang tiyuhin mo, aalagaan kita. Kailangan mong sumunod sa akin. Anong batas ang nagsasabing kailangan naming sumunod sa'yo? Nina, huwag kang gumawa ng gulo. Hindi mo kakayanin kung gagawin mo. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Dati, walang makapagprotekta sa kanila, kaya inaapi mo sila. Pero iba na ngayon, bumalik na ako, poprotektahan ko sila. Bata pa itong babaeng ito, pero may tunay siyang presensya. Ang nagpalaki sa kanya ay isang makapangyarihan. Paano mo sila mapoprotektahan? Lolo, Guro, ano ang nagdadala sa'yo dito? Kung hindi ako dumating, magsisimula na sana kayo ng away. Kung malaman ito, hindi ba mapapahiya ang mga show? Mabuti at narito ka, Ginoo. Ang babae ng ikatlong sangay kakabalik lang ay mailap at walang disiplina. Hindi siya susunod kanino man. Bumalik siya sa bahay, pinalo niya ang panganay mong apo ganito. Dapat mo siyang parusahan ng tama. Lolo, tingnan mo ang mga pasa ko. Zane. Lolo, kailangan mo kaming ipagtanggol. Isang mailap na babae nakakadating lang. Naglakas loob na paluin ang panganay naming apo. Walang respeto sa nakatatanda. Walang pagkilala sa ranggo.
Ginoo, hindi mo ba ipapatupad ang mga patakaran ng pamilya? Opo, Ginoo. Kung malaman ng mga tao, hindi ba tayo pagtatawanan? Hulihin si Nina. Hindi. Pakiusap, Ginoo. Si Nina ay kararating lang. Nagdusa siya ng 7 taon. Gusto mong gamitin ang mga patakaran ng pamilya sa kanya sa sandaling bumalik siya? Sasaktan nito ang kanyang puso. Kung hindi natin didisiplinahin ang isang makulit na bata, ano ang silbi ng mga patakaran? Dalhin siya sa loob. Hindi. Claire, sinasaway mo ba ako? Ginoo, ang mga batang master ay isinilang sa Diyos, binigyan ng pinakamahusay na edukasyon at ang pinakamahusay na pagpapalaki. Ngunit ang aking anak na babae ay ipinagpalit noong ipinanganak. Nagdusa siya ng 7 taon. Siya ay medyo makulit, ngunit ngayong nasa bahay na siya upang paluin at parusahan siya sa ngalan ng kaayusan ng pamilya. Tatay, si Nina ay ang nag-iisang anak na babae ni Iwan, ang kanyang nag-iisang bloodline. Ewan. Ang aking pinakamahusay na anak na lalaki. Sige, walang palo. Ngunit kailangan niyang lumuhod ng 2 oras. Sa bulwagan ng mga ninuno. Hindi. Luhod. Sumasang-ayon kami. Salamat, Ginoo. Bilisan mo at pasalamatan si Lolo. Bakit ko siya dapat pasalamatan? Pasalamatan siya sa pagpapaluhod sa akin? Iniligtas kita sa pagkakasuntok at mayabang ka pa rin. Master Shaw. Lolo, hindi ako luluhod. Kahit na ako ay isang show, ang bulwagan ng mga ninuno ay pinararangalan ang mga ninuno ng mga show, pero hindi sila karapat-dapat sa aking pagyukod. Ako ay katumbas ng langit. Sobra ba akong mabait sa'yo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ginoo, huwag po kayong magalit. Kararating lang niya sa bahay. Hindi pa siya marunong. Ituturo ko sa kanya ang mga patakaran ng mga show at turuan siya ng tamang asal. Sige, pakawalan na. Si nanay ay nabubuhay sa takot sa loob ng maraming taon. Hindi pa niya ako lubos na mapagkakatiwalaan. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para pakalmahin siya. Magsabi ka. Sige, luluhod ako. Pero dapat kong sabihin, hindi pa ako lumuhod kahit kanino. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos kong lumuhod. Itong batang babae. Medyo baliw ba siya? Normal ba siya? Kung siya ay baliw, maaari ko siyang patawarin. Magagamit natin siya bilang isang papet. Kung hindi siya normal, hindi siya makakapagmana ng kahit ano. Siya ay may sakit sa pag-iisip, hulihin siya agad, ipadala siya para sa mental na pagsusuri. Mahal kong kapatid, maaari mo bang patahimikin si Zane para sa akin? Kapag napatunayan natin na may problema siya sa isip, lahat ng mana ay magiging akin. Baka hindi mo ito makuha. Ikaw. Zane! Anak ko, doktor, tawagan niyo ang doktor. Anak ko? Patay na ba siya? Gumagalaw pa ang dibdib niya, nahimatay lang siya. Puta, anong ginawa mo sa anak ko? Wala akong ginawa. Si Lolo at lahat ng narito ay makakapagpatunay. Tito, nakita mo rin. Mahinang probinsyana lang ako. Ano bang magagawa ko? Ikaw. Tatay, si Zane ay direktang apo. Malubha siyang nasaktan at walang malay. Hahayaan mo bang ang salarin lumuhod lang ng ilang oras? Si Zane ay nasaktan at walang malay, pero walang kinalaman ang anak ko dyan. Nakita niyo lahat. Lolo, gusto lang ni Tito na ako ay parusahan kahit patayin ako. Wala siyang pakialam sa buhay ng sarili niyang anak. Totoo ba ang babaeng ito o talagang baliw siya? Pasaway, tigilan mo ang paghahasik ng gulo. Tumahimik ka. Tingnan mo si Zane, dalhin mo siya sa ospital. Anong klaseng ama ka? Tito, dalhin mo na siya sa ospital ngayon. Dali na. Nina, sumama ka sa akin sa bulwagan ng mga ninuno.
para lumuhod. Sasama ako kay Nina. Sasama rin ako sa kapatid ko. Sige. Hindi siya tanga. Natatakot lang siya. Pumunta ka kung gusto mo. Tara na. Sige. Maganda, gusto ni Ana si Nina. Nag-aalala ako na mag-aaway sila. Sa wakas makakapagpahinga na ako. Nakita ko na ang DNA test at mga talaan. Totoong anak siya ni Iwan. Pero mula pa nung sinaunang panahon, wala pang babae na nagmana ng ganito kalaking negosyo ng pamilya. Ang anak ko ang nagtayo ng grupong ito. Bilang kanyang ama, may karapatan ako at autoridad upang muling ipamahagi ang kanyang mana. Gino. Masama po, sumabog ang bulwagan ng mga ninuno. Anong sabi mo? Ang bulwagan ng mga ninuno. Sumabog ang bulwagan ng mga ninuno. Paano ito sumabog? Mga ninuno, dalhin mo ako doon agad. Inay, nasa bulwagan ng mga ninuno si ate. Ay naku, nakaluhod pa rin si Nina doon. Iligtas natin si ate mo. Sana ayos lang siya. Ate. Nakita ko na ito mangyayari. Dapat ay pinagkatiwalaan mo ako. Ngayon tingnan mo ang nangyari. Sumabog ang hall ng mga ninuno. Si Master Shaw ay magkakaroon ng isang magulong gabi. Grabe. Napakalaki ng apoy. Sa isang saglit lamang nasunog ito hanggang abo. Mga ninuno, ang inyong mga inapo ay walang galang. Ate, tara na! Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ka. Tara na. Tigil. Sabihin mo sa akin kung bakit sumabog ang hall ng mga ninuno. Ano ang ginawa mo? Sobra naman po ang tingin mo sa kanya. Galing lang siya sa probinsya. Paano niya magagawa na pasabugin ang hall ng mga ninuno? Ang hall ng mga ninuno? Bakit sumabog ito ng walang dahilan? Siguro ang mga ninuno ay gustong may ibang lumuhod. Tumigil ka sa walang kwentang usapan. Nasira na ito. Mag-utos na agad na ipaayos. Parusahan mo ako kahit ano. Pero huwag mong pabayaan ang ating mga ninuno. Sige, ayusin ko ito sa iyo mamaya. Frank, Opo, ano po ang utos ninyo? sabihin mo sa lahat agad na itayo muli ang Ancestral Hall. Opo, ipapaalam ko sa kanila agad. Anak ko. Bakit hindi pa siya gising? Sumabog ang Ancestral Hall. Ano? Sumabog ang Ancestral Hall? Oo, gusto ng amo na ikaw at ang iba pa ayusin ang muling pagtatayo. Ako na ang bahala. Hindi ito maliit na bagay. Bumalik ka at tingnan. Dito na lang ako. Sige, ayusin ko na ngayon. Ano? Ang Ancestral Hall. Sumabog? Parang talagang sumabog? Sa tingin ko, malamang Huwag mo akong hawakan. Kung hindi, O ano ang magagawa mo? kung hinawakan mo ako, paparusahan ka ng langit ng 3 beses. sabi ng babae na ang langit ang maghihiganti para sa kanya. Kung sino man ang manakit sa kanya ay makakatanggap ng triple na parusa. Si Zane ay nanakit sa kanya. Sa susunod na segundo, siya ay pinabalibag. Walang patunay na si Zane ay nasaktan dahil kay Nina, ngunit binalaan niya siya bago ito nangyari. Gayun din, sinabi niya na hindi siya maaaring lumuhod. Ngayon pinarusahan nila siya na lumuhod at ang bulwagan sumabog. Sumpa ang babaeng iyon. Hindi tayo kasing tibay ni Zane. Lumayo na lang tayo sa kanya. Ginoo, kaya wala na tayo sa pagkukumpuni? Umalis na kayo? Sige Lolo, uuwi na kami. May pasok si Ana bukas. Kailangan ding mag-enroll si Nina sa bago niyang paaralan. Halika, magpaalam ka. Paalam, Lolo. Umalis na kayo. Tara na. Sandali lang.
Hindi mo ba ikinandado ang testamento sa safe, Lolo? Nanay, ibinalik mo ako upang manahin ang ari-arian dahil nandito tayo. Hindi mo ba ito babanggitin? Anong testamento? Ako lang ang itinalagang tagapagmana ni tatay. Sinusubukan mo bang kunin lahat para sa sarili mo? Pag-uusapan natin ang testamento mamaya. Huwag kang maging gahaman sa edad mo. Kailan mo ibibigay sa akin? Kailan ako makakapagmana ng ari-arian? Kailangan mong bigyan ako ng sagot. Ayaw mo bang umalis, di ba? E di papagbuhatin kita ng ladrilyo, sumabog ang bulwagan. Hindi ka makakatakas dito. Tara na, aalis na tayo ngayon din. Teka, bakit ka na naman nakaluhod? Tayo ka. Hindi kami mangahas na tumayo. Hindi pa lumalabas ang second master, hindi kami mangahas na tumayo. Second uncle, nandito na naman siya. Kung gusto niyo pa ring magtrabaho dito, tumayo na kayo. At bumalik na sa trabaho. Opo, miss. Iligtas si nanay, ate, iligtas si nana. Si Zane, anak ng panganay na tiyo, ay nasa ospital pa. Mukhang hindi siya makapaghintay na magpa-admit sa ospital din. Gary, ako ang asawa ng kapatid mo. Ako ang hipag mo, Gray. Si Ewan ay wala na sa loob ng maraming taon. Claire, siguradong malungkot ka. Halika rito, hayaan mong alagaan kita ng mabuti. Halika, alagaan kita. Gary, nangako ka kay Ewan na aalagaan mo kami. Paano mo ako magagawang apihin ng ganito? Claire, inaalagaan kita. Isipin mo, kung mananatili ka sa akin, hindi na maghihirap ang mga anak mo. Bukod dito, nasa kanya ang testamento. Hindi niya ito ibibigay sa iyo. Hindi niya hahayaan ang sarili mong anak na magmana ng ari-arian. Tara na! Claire! Oh, Claire, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Ang katigasan ng ulo mo ang dahilan kung bakit naging ganito si Ana. Kung hinayaan mo akong protektahan ka, hindi ka maapipihan ng husto. Claire. Claire. Bumalik na ang tunay kong anak, napakalakas niya. Kahit ang matandang amo ay natatakot sa kanya. Nakakatakot ang babaeng yun. Ano naman, hindi ako naniniwala sa mga ganyang daya. Claire! Bukod dito, kahit gaano siya kalakas, 3 taong gulang pa lang siya. Kaya ba niyang baligtarin ang pamilya siya? Claire? Manatili ka lang sa akin. Ikaw ay nagdurusa ng mag-isa at gagawin mong ang iyong 2 anak na babae magdusa kasama mo? Gary, tinawagan ko na ang asawa mo. Darating siya dito sa lalong madaling panahon. Bitawan mo ako! Umiinom siya ng tsaa kasama ang mga babae. Hindi siya makakarating. Mahal, gusto na kita sa loob ng 20 taon. Bitawan mo ako. Paano mo nagawang saktan ako? Kung sasaktan mo ako, gagawin ko kayo at ang inyong mga anak na babae mamalimos sa lansangan. Bakit mo ako pinipilit? Bakit mo ako pinipilit? Claire, maging mabuti ka. Sumuko ka na lang sa akin. Aayusin ko ang magagandang kasal para sa iyong mga anak na babae. Wala ka bang pakialam sa kanila? Hindi mo dapat hayaan ang mga bata na magdusa. Isipin mo ang iyong mga anak na babae. Claire. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko ba kayang hawakan ng isang babae? Nanay, tumabi ka. Ako ang bahala sa magnanakaw na ito. Ang kapal ng mukha mong pumasok sa bahay ko. Patay ka. Tigil! Tigil! Tito mo ako! Claire! Sabihin mo sa baliw na ito na tumigil! Nina, tumigil ka. Bawal nating galitin siya. Ma, lumabas ka muna. Wala akong gaanong kakayahan pero nagtrabaho ako sa bukid sa loob ng 4 taon. Malakas ako. Ikaw na. Ana, dalhin mo si nanay sa ibaba.
Ang kapal ng mukha mong magnakaw sa bahay ko. Ngayon, hindi ka makakaalis dito ng buhay. Tigil, dito mo ako. Nagpapanggap ka pa na tito ko? Akala mo ba, umuwi lang ako at hindi ko siya nakita? Naalala ko siya. Suntukin kita. Tulong, tulong. Suntukin ka, tulong, tulong, tigil, tulong. Tulong. Ano ang gagawin natin? Paano natin aayusin ang gulo na ito? Hindi ako takot. Kasama ko ang kapatid ko. Tulong. Tulong, tulong, Hindi ka pwedeng tumakas. tulong, tulong. Mapapaalis tayo? Hindi ako takot. Kasama ko ang kapatid ko. Mas gusto kong hindi na dito manirahan. Claire, ang gago na si Gary, hinahanap ka na naman. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi alam? Nandito siya at hindi mo alam, sabihin mo. Saan mo itinago ang gago na iyon? Hindi, walang tinago. Sabihin mo, saan mo siya tinago? Walang tinago, walang tinago. Tanga ka, nagsisinungaling ka, tuturuan kita ng leksyon. Eve. Nina, Ate. Pil yung bata, nasaan ang tiyuhin mo? Tito, hindi ko siya nakita. Ano yung itsura ng mukha mo? Ano ang nasa pamalom mo? Kung sasabihin kong pintura, hindi ka maniniwala. Sige, dugo yan. Ikaw, pumatay ka ng tao. Humihinga pa siya. Naglakas loob siyang pumasok sa aking pag-aaralan para magnakaw. Baliw siya. Oo, baliw ang mga magnanakaw. Ana, dapat bang bugbugin ang isang magnanakaw? Oo. Kung oo ang sabi ng kapatid ko, dapat siyang bugbugin. Ang bobo ng kapatid mo, ano ba ang alam niya? Kahit bobo alam yan. Kung hindi mo alam, mas bobo pa ba siya sa isang bobo? Ikaw na walang modo, lumalaki na ang ulo mo. Lahat ng mahalagang bagay mo ay hinati na namin. Sinong magnanakaw ang magnanakaw sa iyo? Isang magnanakaw lang na hindi naman sinuri ang target niya. Hindi niya alam na ang lahat ng mahalagang gamit ko ay kinuha na ng mga sakim na kamag-anak. Nanunuya ka, sino ang tinutuya mo? Kung sino ang hindi makapagpigil, siya ang mapapahiya. Bastos kang bata ka. Claire, ganyan mo ba siya pinalaki? hindi. Si Nina ay hindi ako ang nagturo. Kasalanan ko ito. Hindi ko siya nabigyan ng magandang edukasyon. Lumaki siya sa probinsya at sanay siya sa pagiging pabaya. Bilang nakatatanda, dapat maintindihan ng bata, di ba? Kahit mahina siya, ipagtatanggol niya ako sa kabila ng takot. Ganda, gusto ko ang ganyang ina. Mukhang masyado kang komportable ka makailan at nakalimutan mo na ang hierarchy. Hindi pa natutuyo ang dugo. Eve, inaaway mo ba ako? Nina, ito ang mga show. Ang kapal ng mukha mong bastusin ang mga nakatatanda. Pwede kitang paalisin kasama ang nanay mo. Ito ang bahay ko. Hindi sa mga show. Nina, ano ginagawa mo? Ibaba mo ang patpat at humingi ka ng tawad. Ano sinabi mo? Ako ang hihingi ng tawad? Hindi ka nakikinig sa nanay mo, hindi ba? Kung magpapatuloy kang magulo, mas maraming kapahamakan ang idudulot mo sa lahat. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Ikaw maliit na pokpok. Naglakas loob kang saktan ng nanay ko. Kumalma ka. Sinaktan ka niya ng malakas. Sinabihan mo akong tumahimik. Hindi ka ba nasasaktan? Ayos lang, hindi masakit. Sanay na si nanay. Huwag kang mag-alala kahit ano pa ang mangyari, protektahan kita at ang kapatid mo. Nanay, ang paraan mo ng pagprotekta sa amin ay saktan mo ang sarili mo?
Sumunod ka at hayaan mo si nanay na asikasuhin ito. Nanay! Galit si nanay. Galit? Simula nang bumalik ako, mas maraming beses na magagalit ka. Nina, kailangan mo bang gumawa ng malaking problema para maging kontento ka? Nanay, ano ang kinakatakutan mo? Ang langit ng kapatid ko. Wala akong takot. Anong pinagsasabi mo? Pumatay, tulungan mo ako. Pumatay, tulong. May pumapatay. Pumatay, tulong. Bakit pamilyar ang magnanakaw na ito? Mukhang tiyuhin ko. Tulong. Mahal, bakit ka gumulong? Mahal, ikaw, bakit ka nandito? Ipaliwanag mo sa akin, bakit ka nandito? Hindi mo ba sinamahan si Neil na maglaro ng golf? Bakit ka nandito kasama ang babaeng byuda na ito muli? Bitawan mo muna ako. Tapos sabihin mo sa akin ng malinaw, bakit ka nandito? Tumahimik ka. Hindi mo ba nakikita lahat ng mga sugat? Kung may mangyari sa akin, magiging katulad ka niya at maging byuda. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mabuti ka naman, di ba? Sana kung mabuti, bulag ka ba? Hindi mo ba nakita ang dugo ko at ang mga sugat sa mukha ko? Muntik na akong mamatay. Nina, papatayin mo ba siya? Akala ko magnanakaw. Kung ayaw magnakaw ng tito, paano siya napunta sa aking silid-aklatan? Ikaw, maliit na bastos. Paano mo ako inaakusahan na nagnakaw ng isang bagay? Dahil hindi ka nagnakaw ng kahit ano, bakit ka pumasok ng palihim sa aking silid-aklatan? Sabihin mo sa akin ang totoo, nagre-record ako ng video. Binabantaan mo ba ako? Sinasabi ko sa'yo, tapos ka na sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Mag-ingat ka, tatawag ako ng pulis. Sisiguraduhin ko na hindi ka na makakalabas ng kulungan. Tumawag ka lang, idedemanda rin kita para sa iyong pagnanakaw. Ikaw na batang hamog, mayabang ka pa rin, hindi ako nagbibiro. Akala mo ba kami ay madaling dayain, tama? Teka, Gary! tigil. Walang silbi ang pagmamakaawa. Anak ni Ewan walang respeto sa nakatatanda at walang disiplina. Bilang tiyuhin niya, tuturuan ko siya ng leksyon. Gary, huwag kang lumayo. Dati kapag inaapi mo ako, tinitiis ko para sa aking anak. Pero ngayon, gusto mo tawagan ng pulis. Bakit ko pa titiisin? Claire, ano bang ginawa niya sa iyo? Sino bang may pakialam kung tinitiis mo? Sasabihin ko sa iyo, sa buhay na ito, nakalaan kang magtiis. Ano ang magagawa mo? Oo, Claire, ang mabait na ina ay nagpapalaki ng masamang anak. Tingnan mo siya, meron ba siyang kahit anong elegante? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko, sinabi mong gusto mo siyang hiwalayan? At gusto mong tumira ako sa iyo? At papalitan mo ang mana ni Ewan sa iyong pangalan? Ginagawa mo ba ito para sa akin? O para sa iyong sariling makasariling pagnanasa? Gary. Eve, alam mo ba, ang lalaking katabi mo mula nang mamatay si Ewan, ay palagi akong ginagambala. Hindi ko ginawa, nagsisinungaling ka. Mahal, hindi mo siya paniniwalaan, di ba? Anong ginagawa mo rito ngayon, magnakaw? Binabalaan kita. Kaya kitang pabayaan na mamuhay ng payapa o kaya ipalayasin ka agad. Mag-isip kang mabuti bago ka magsalita. Ikaw ang nagpapakaya sa kanila na mamuhay ng payapa. Sila ba'y pinamumuhayan mo ng payapa? Baliw ka ba? Tinatanong kita, magsalita ka. Ikaw ay masyado ng komportable sa buhay kani-kanina lang. At nakalimutan mo kung sino ang tunay na amo. Idi, wag kang tumira rito. Anong sinabi mo? Nagiging matapang ka ba? Hindi mo ako pinaniniwalaan. Maghiwalay na tayo. Pakisuyo, sumigaw ka sa akin. Nakokonsensya ka ba? Mahal, ilang taon na tayong kasal. Lagi kitang naging tapat. Nag-alinlangan ba ako sa'yo kahit minsan? Pero ikaw, bakit ako pinagdududahan mo? Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Dahil hindi mo ako pinaniniwalaan,
dahil hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Bakit pa tayo kasal? Sinusubukan mo bang ilipat ang sisi? Sabihin mo sa akin, bakit ka pumunta kay Claire? Sino nagsabing hinahanap ko siya? Nandito ako para sa pamangkin ko. Hindi. Nagsisinungaling siya. Ano ka ba? Anong pinagsasabi mo? Nandito ako para sa pamangkin kong si Nina. Hindi kita matutulungan dyan, Tito. Sa susunod na gusto mo akong tumulong sa pagsisinungaling mo, sabihin mo sa akin ng maaga. Kung sinabi mo sa akin dati pa, hindi ko sana akalaing magnanakaw ka at hindi kita sinuntok, di ba? Ikaw, kalimutan mo na. Mahaba pa ang panahon para turuan siya ng leksyon. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Anong gusto mo kay Nina? Ang testamento. Testamento? Hindi ba nasa master yon? Bata pa siya. Anong gulo ang kaya niyang idulot? Gary, nahuli kita ngayon. Walang palya. Nagsisinungaling ka pa rin. Anong pinipilit mo? Wala kang pagsisisi at walang silbi. Maniwala ka man o hindi, puputulin ko ang pera mo. Kung wala ako, paano ka makakabayad ng tsaa at golf? Mahal, huwag kang magalit at putulin ang pera ko. Paano ko magagawang? Sino ang iisipin ko? Ako ay tapat at tapat sa iyo. Mamahalin kita ng pareho sa buhay na ito at sa susunod. Gary, dahil hindi mo siya pinagtaksilan, maaari mo bang ipanumpa yon? Bakit hindi? Eh di manumpa ka. Mahal, sumusumpa ako sa Diyos. Kung nagsisinungaling ako, mamatay ako sa kidlat. Kuya, narinig mo ba yon? Kulog. Nagkataon lang ba? Ano ngayon? May lightning rod sa bubong. Ayos lang, kulog lang yan, huwag kang matakot. Bakit biglang kumukulog? Kulog. Kulog lang inosente ako at walang dapat katakutan. Maaari ba akong tamaan? Kuya, tamaan mo siya. Kaya pa nitong lumiko. Siyempre, kapag gusto kang parusahan ng langit, wala kang mapagtataguan. Mahal, huwag kang mamatay, huwag mamatay, ayaw kitang mamatay. Eve, ang kanyang sumpa ay tiyak na natupad. Kaya talaga kang ginawa ng masama. Bakit hindi na lang tayo maghukay at ilibing siya? Tumahimik ka. Brat, tao ka pa ba? Tiyuhin mo siya, hindi siya nangangahas na gumawa ng masama sa akin, kahit totoo iyon. Ang nanay mo ang umakit sa kanya. Sinaktan siya ng kidlat. Paano mo pa nagagawang pagalitan ng nanay ko? Akala mo mahina ako? Ikaw na walang hiya, ano ka ba kung hindi mahina? Nagmamagaling sa harap ko o sasakit ang likod mo? Lahat kayo ng pamilya mo ay babagsak ng sabay. Tama na. Nanay, inaapi nila tayo sa harap ng bahay natin. Puro ka lang iyak at pagtatago. At hihilingin mong humingi ako ng tawad. Duwag ka na ba palagi? Pakinggan mo ako, hindi kita sasaktan. Mahirap ang buhay natin. Kailangan nating malampasan ang mga taong ito. Huli na para humingi ng tawad ngayon. Eve, kung hindi mo siya dadalhin sa ospital, mahuhuli na ang lahat. Claire, teka lang. Ngayon hihilingin ko sa master na paalisin ka. Wala kang mapayapang araw. Tara na. Nanay, kaya kitang protektahan at ang kapatid ko. Maniwala ka sa akin. Alam mo ba na pinukaw mo sila ng biglaan? Bubulihin nila tayo palagi. Protektahan ang kapatid. Bubugbugin ko sila tuwing darating sila. Hanggat nandito ako, walang makakabuli sa atin. Akala mo ba natatakot ako? Wala na ang tatay mo. Kung wala ang tatay mo, ang pinakamasama ay mapapaalis tayo. Wala akong pakialam, pero ano naman ang kapatid mo, siya ay binubuli ng ganito. Wala siyang alam, hindi niya kayang protektahan ang sarili niya, hindi makapagtago o magreklamo. Kaya kailangan ko na lang tiisin kapag nagbubuli sila sa isa't isa, isang araw, magsasawa sila at titigil sa pambubuli sa atin. Naiintindihan mo? Nanay, hindi mo kailangang magtiis. Kalimutan mo na, hindi mo pa rin naiintindihan. Lumaki ka sa probinsya, mas casual ka, okay lang.
Mahirap baguhin ang isip mo. Kalimutan mo na dahan-dahan lang. Ana, sabihin ko sa'yo, kung may mang-aapi sa'yo, gantihan mo. Kung hindi mo sila kaya, tumakbo sa ligtas na lugar, tawagan mo ako at tutulungan kitang lumaban. Sige, Ana, tandaan mo yan. Nina, Ana, kayong dalawa? Ginoo, bawat bahagi ng katawan ni Gary ay puno ng sugat. Diretso siyang tinamaan ng kidlat. Ginoo, kailangan mo siyang alagaan. Lumapit ka sa akin dahil natamaan ng kidlat? Sino ang gusto mong sisihin? Diyos? Si Nina ang sumumpa kay Gary at pinagawa siya ng sumpa. Si Gary ay tinamaan ng kidlat. Kailangan silang palayasin. Taiba ang sinasabi mo, paano mo nasabi ang ganyan? Si Gary ay tinamaan ng kidlat. Si Nina ba ang nagpatawag ng kidlat? Noong tinamaan si Gary, nandoon din ako. Tiyak na may kinalaman si Nina. Makinig ka sa sinasabi mo. Posible ba yan? Kuro, Sige, tigilan mo na ang pagiyak dito. Pumunta ka sa ospital para alagaan si Gary. sige, mauna na ako. Dinipensa niya talaga ang mabahong babae na iyon. Baka naabot na nila ang ilang uri ng kasunduan? Dito, ang set na ito ng Berdeng Jadete, espesyal kong iniwan para sa iyo. Ang kulay ay kabataan, bagay na bagay sa iyo. Salamat, nanay. At ang dilaw at asul na brilyanteng paru-paro ay para rin sa iyo. Napakakinang. Oo, isang pares iyan. Si Ana ay may isa rin. Ito ay para sa iyo. Saka ang mga nakakasilaw na alahas na ito ay lahat para sa iyo. Lahat para sa akin? Salamat, nanay. Lahat para sa iyo ang aking mga alahas sa nakaraang ilang dekada. Ang 2/3 ng mga ito ay naibigay na sa iyo. Lahat ng ito ay hindi bababa sa 50 milyong dolyar. Ngunit kung kukunin mo ang mga ito, dapat mong ipangako sa akin ang 2 kahilingan. Sige, ituloy mo. Makinig ako. Una, dapat mong malaman ang tungkol kay Ana. Siya ay inosente at mabait at wala siyang banta sa iyo. Kaya dapat mong tratuhin ng mabuti si Ana. Bakit hindi pinalabas ni nanay ang kapatid ko? Iba talaga ang anak na siya lang ang nagpalaki. Hindi tunay na anak, pero mas magaling pa siya sa akin. Siyempre, kahit na mainitin ang ulo ko, kung hindi nila ako gagalitin, hindi ako nananakit ng iba. Pangalawa, Huwag mong sasalungatin si Lolo at ang mga tito. pero sa ugali ni Lolo ayaw niyang ipamana ang mana sa atin. Inaasahan ko na ito. Pero ngayon, kung wala ang suporta ng tatay mo at nakatira pa rin tayo sa mansyon na ito, meron tayong pera at alahas kaya pa nating mabuhay ng disente. Nanay, nakalimutan mo na ba? Gusto nila tayong palayasin na may $1,000 at 1,000 na tinapay. Mga walang laman na salita lang, huwag mo silang galitin, tiyaga na lang. Hanggang kailan ka magtitiis? Ang mga kapatid mong babae ay 12 taong gulang na. Magtiis ka lang ng ilang taon pa. Pagkatapos mong magtapos ng kolehiyo, maghanap ka ng makapangyarihang asawa, mabubuhay ka ng walang takot. Sa mga taong hindi pa kasal si Ana, pwede bang makinig ka muna sa akin? Sige, makikinig kaming lahat sa'yo, pero dapat mong ipangako kay nanay, huwag kang gagawa ng gulo. Pakiusap! Sige, hindi ako gagawa ng gulo. Si Ana ay may isa rin, di ba? Kukunin ko muna. Kunin mo, para sa iyo talaga ito. Salamat, nanay. Natagpuan na ang sarili kong anak. Sa wakas natupad ang pagsisisi ni Ewan bago siya mamatay. Ngayon, nasa tabi ko na ang 2 kong anak. Hanggat sila ay lumaki ng ligtas at makahanap ng taong mapagkakatiwalaan nila, wala na akong dapat ipag-alala. Ate, natuto ka ng manakot ng tao? Ate, halika dito. Ate, tulungan mo ako. Tulungan ka? Hiniling sa akin ng guro na tawagan ang aking mga magulang sa paaralan. Pwede ka bang pumunta? Ako? Pumunta sa iyong paaralan bilang iyong magulang? Pero mukhang bata ako. Ako ay 8 taong gulang at mukha akong 16. Hindi ako mukhang nanay mo.
Hindi, pero sabi nila ang isang ate ay parang nanay. Well, hindi naman mali. Paano ang nanay mo? Ang ating nanay, nandito siya. Bakit hindi mo siya papuntahin doon? Dahil ayaw ko siyang lumuhod muli. Anong ginawa mo para mapaluhod si nanay? Dinala nila ako sa kagubatan. Tumanggi ako. Binugbog nila ako. Mabuti ang lumaban. Suportado kita. Lahat ng nang-aapi sa'yo ay dapat bugbugin. At saka, pinautang nila akong tumawag sa mga magulang ko at humingi ng tawad. Bakit? Bakit ka kailangang humingi ng tawad kung ikaw ang binugbog? Bakit? Bakit ka hihingi ng paumanhin kung ikaw ang sinaktan? Hindi ko alam, ganito na lagi. Hindi ko na kaya, kahit kaunti. Dati wala si tatay. Walang tumutulong sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ngayon bumalik na ako. Walang makakasakit sa iyo. Ate, natutuwa akong nandito ka. Mag-ingatan ng isa't isa. Kailangan ang isa't isa. Iyan ang pamilya. Ang ampon na ina ay laging natatakot na ako ay mabusog, mainit o masaya. Salamat Kuya Langit sa pagpayag na umuwi ako. Darating ang nanay ni Ana. Mga binibini, sandali lang. Bastos. Pinaghihintay niya tayo? Namatay ang asawa ni Mrs. Shaw at nagmamayabang pa siya. Oo, ngayon hindi lang siya luluhod at sasabing paumanhin. Oo, kung hindi siya kakain ng mga insekto, paano namin siya pakakawalan? Mga insekto? Sige, gusto mong kumain ng insekto, di ba? Papakuhain ko ang 2 mong anak na lalaki na manghuli para sa iyo. Ang nanay ko at nanay mo ay nasa silid pulungan. Tara, kulitin natin si Ana na tanga. Kailangan ko siyang disiplinahin. Kalimutan mo na, gusto ni Zane na kulitin natin si Ana. Pero binalaan tayo ni Tyson na huwag galawin ang tangang iyon. Tyson ay dapat alam na ang tangang iyon ay hindi ang tunay. Gusto niya ito. Narinig ko na ang tatay ni Tyson ang nag-aalaga sa mga babae ng 3 sangay. Baka natulog na siya kasama siya. Sino yon? Sino ang humampas sa akin? Ang lola mo, Nina. Sino? Ang tunay na anak na babae, kapatid ni Ana. Ang lola mo. Ate, isuot mo ang sapatos mo? Magsabi ka ng paumanhin. Pasensya na. Sino ang nagsabi sa'yo na mag-sorry? Pasensya na. Akala ko gusto mong mag-sorry ako. Sige, ang tapang mo talaga. Hindi ko inaasahan na ang tangang ito ay may tumutulong sa kanya. Tama. Narito ako para tulungan siya. Kung ayaw mong mawalan ng muka, magsabi ka na lang ng paumanhin agad. Akala mo ba takot ako sa'yo? Maniwala ka, isang sipa at lilipad ka. Lilipad? Eh di paliparin kita. Lilipad ka kung saan ka makakahuli ng mga insekto. Kuya, pwede mo ba siyang paalisin para makahuli ng isang malaking supot ng mga insekto? Kaya mo ba? Marunong ka bang mag-magic? Mahika? Kung hindi ka makahuli ng isang buong supot ng mga insekto, hindi mo makikita ang nanay mo. Gusto mong mamatay? Saan siya? Saan mo siya dinala? Lumipad siya? Dinala si Kai ng isang ibon. Gusto niyang lumipad, di ba? Tapos tutulungan ko siya. Hayaan mo siyang lumipad ng mas mataas. Ngayon, ikaw naman, sabihin mo, anong gusto mo? Ayaw ko. Ma, dinala si Kai ng isang ibon. Nina, palagi nila akong sinasabing parang aso. Ngayon, mas mukha silang aso. Takbo ng takbo. Anong nangyari? Anak ko, ayos ka lang? Sino ang nanakit sa'yo? Sabihin mo sa akin. Tutulungan ka ni Mama.
Hindi ako naniniwala. Sa lugar na ito, sino ang maglalakas loob na saktan ang nag-iisang tagapagmana ng Lee Group? Mama, ako lang... Ano bang nangyari? Mama, iligtas mo ako. Anong nangyari? Huwag kang matakot. Sabihin mo sa akin, sino ang nanakit sa'yo? Ang Lee Group natin ay malaki sa Halton. Kabilang tayo sa 10 pinakamayamang pamilya. Sinong maglalakas loob na saktan ang anak ko? Pababayarin ko sila. Mama, ako lang, nakita ko lang... Ano ang nakita mo? Magsalita ka ng malinaw. Ang anak ko ay nagsasalita. Huwag kang sumingit. Babae, ikaw ang magsalita. Nakita ko si Nina. Siya ang kapatid ni Ana. Ang tunay na anak ng mga Shaw. Oo, ako ang tunay kapatid ni Ana, si Nina. Hindi ko pinapansin kung sino ka. Isang maliit kang babae lang. Ano ginagawa mo dito? Hayaan mong pumunta rito ang mahina mong ina. Noong sinabi ko kung sino ako, may nakalimutan ako. Ngayon, nandito ako para kumuha ng iyong paghingi ng tawad. Ano? Director Wood, hindi mo ba ginawang malinaw? Gusto ko ang mga Shaw na humingi ng tawad sa amin. Wala akong sinabing mali sa kanya. Sinabi ko yon kay Ana. Ana? Huwag kang matakot. Ana, napakatanga mo para maalala ang mga sinabi ko. Dapat ko bang hilingin sa nanay mo na pumunta para kunin ang nanay mo at humingi ng tawad sa nanay ni Kai at sa nanay ni Win, di ba? Di ba? Pasensya, makikiraan. Hindi mo ba naintindihan? Sina Kai at Win ay binubuli ang kapatid ko. Sila dapat humingi ng tawad. Ano ang problema nila? Sina Kai at Win ay mabubuting bata. Paano sila makakasuntok ng tao? Win, sinuntok mo ba ang kapatid ko? Oo, kami ni Kai ang sumaktan sa kanya. Pasensya na. Lumaban ba ang kapatid ko? Hindi siya tumapang. Narinig mo ba yan? Kami ang biktima. Ang anak mo ang nambubuli sa kapatid ko. Kaya dapat kang humingi ng tawad. Pasensya na. Bakit ka humihingi ng tawad? Kahit na sinaktan mo ang tangang iyan, ano? Oo, ano naman, ang bait ng anak ko, ang bait. Bakit hindi mo sinaktan ng iba? Bakit hindi mo sinaktan ng bobo mong kapatid? Ana, kung sinaktan ka, hanapin mo ang sarili mong kasalanan. Huwag mong sisihin ng iba. Hindi ko alam kung ano ang problema sa ulo mo. Sinubukan kong magsalita ng maayos pero gusto mong makipag-away. Ngayon ayaw ko nang magsalita ng maayos. Lolo, pasensya na. Kami ni Kai ang sumaktan kay Ana. Humihingi ako ng tawad. Hindi. Pangako, hindi ko na siya sasaktan muli. Poprotektahan ko siya. Oo, poprotektahan ko siya. Mrs. Lee, bakit takot na takot ang anak mo? Sumpa ba siya? Win, bumangon ka na. Hindi ako babangon. Ma, huwag kang tanga. Si Kai ay lumipad. Anong ibig mong sabihin? Win, anong lumipad? Si Nina ang nagpalipad sa kanya. Isang malaking ibon ang dumakip sa kanya. Ngayon, hindi natin alam kung nasaan siya. Win, huwag mo akong takutin. Anong problema? Sinabi ko na sa'yo dati, huwag kang makipagkaibigan sa mga hangal. Ngayon, baliw na ang sinasabi niya. Hindi ako baliw. Nawala na ang anak mo. Masungit ka pa rin sa iba. Ikaw ba talaga ang nanay niya? Bakit mo tinatakot yung mga tao dito? Mrs. Lee, paano mo pinalaki si Win? Sino bang nakakaalam kung anong klaseng anak mo? Ikaw, kalimutan na, dalhin mo siya sa ospital ngayon. Ma, naniniwala ka sa akin, di ba? Nagtiwala ako sa'yo. Anak ko, pumunta tayo sa ospital para sa buong pagsusuri. Hindi ka naniniwala sa akin. Akala mo may sakit ako. Ako ang tunay mong anak. Paano ako magsisinungaling? Anak, huwag mong takutin si nanay. Kumalma ka. Ako ang nanay mo. Naniniwala ako sa'yo. Bakit mo ako dadalhin sa ospital? Hindi ka naniniwala sa akin. Tumahimik ka. Wala akong pakialam sa gagawin mo. Ngayon nandito ako para humingi ka ng tawad sa nanay ko. Huwag mong sayangin ang oras. Magsabi ka na ng paumanhin ngayon. Bastos, hindi mo ba alam kung paano isulat ang kamatayan? Siyempre alam ko. Nanay, magsabi ka ng paumanhin sa kanya agad. Magsabi ka ng paumanhin. Anong ginagawa mo, anak? Nanay, magsabi ka ng paumanhin. Magsabi ka ng paumanhin sa kanya. Baliw ka ba? Nanay, ayokong kunin ka ng malaking ibon. Nanay, nakikiusap ako. Magsabi ka lang ng paumanhin sa kanya. Nanay, magsabi ka ng paumanhin sa kanya. Magsabi ka ng paumanhin sa kanya. Mrs. Lee, magsabi ka muna ng paumanhin. Nag-aalala siya para sa'yo. Magsabi ka muna ng paumanhin sa kanya. Tapos dalhin mo siya sa ospital. Sige, Win. Magsasabi si nanay ng paumanhin kay Nina. Sumama ka kay nanay sa ospital. Sige, nanay, magsabi ka muna ng paumanhin sa kanya. Magsabi ka ng paumanhin. Bastos, hindi ko alam kung anong engkanto ang ginawa mo sa anak ko kaya siya sobrang takot. Pero sinasabi ko sa'yo, ang pamilya Lee namin ay hindi mahina. Lumuhod ka.
Mrs. Lee, ikaw at ang iyong anak, bakit kayo duwag? Gusto niyang lumuhod ka? Luluhod ka lang? Ang kakaiba, bakit ko gagawin ang sabi ng batang ito? Kalimutan mo na, dalhin mo ang anak ko sa ospital, isang batang babae. Ako na ang bahala sa kanya mamaya. Sabihin mo patawad. Pasensya na. At ikaw, sabihin mo patawad sa kapatid ko. Pasensya na, Ana. Hindi na kita bubuliin ulit. Ipinapangako ko. Hindi. Sumusumpa ako. Hindi na kailangan? Hindi ka na niya bubuliin ulit. Pinapatawad mo ba siya? Ana, patawarin mo ako. Ana? Tumahimik ka! Ikaw ang tinatanong ko. Pinapatawad mo ba siya? Oo. Ikaw. Sige, kung pinapatawad mo, sige patawarin mo. Lumabas ka na ngayon? Ngayon ikaw naman. Ikaw ang tunay na anak na babae ng show. Ang nakakatakot mo. Pero pag uwi mo sa bahay, sinuri mo ba ang kapangyarihan ng Janice sa Halton? Ang Shaws ay hindi kayang labanan tayo. Kung ikukumpara sa Heaven, ang Halton ay wala. Mas mababa pa sa Alikabok. Ano, langit? Sinabi niya, langit. Ang kanyang mga ampon na magulang marahil ay mga manghuhula sa labas ng templo. Kaya naman ang dami mong sinasabi. Ang pagsasabi ng kalokohan ay espesyalidad mo, di ba? Si Mrs. Lee ay hindi gaanong mas mahusay kaysa sa mahina mong nanay. Si Mrs. Jane, Kaya hindi ka hihingi ng tawad? Brat, sinasabi ko sa'yo, dapat kang lumuhod at humingi ng tawad ngayon. Kung hindi, papipilitin kita at ang nanay mo. At ang tanga mong kapatid na babae umalis sa Halton ngayon. Hindi mo magagawa yan. Dahil binantaan mo ako, kakain ka ng mga insekto. Anak ko yan. Bumalik na ako. Sa wakas nakatakas ako sa impyerno ng insekto. Sa wakas nakabalik na ako. Nanay. Kay, anak ko. Umuwi na tayo kasama ko. Oo. Nanay, kumain ng insekto. Inasikaso ko na sila para sa'yo. Masaya ka na ba ngayon? Hindi ka masaya dito? Hindi ko magawa. Ikaw? Eh di masaya ako saglit. Mula ngayon, sundan mo ako. Papasayahin kita araw-araw. Wala nang mang-aapi sa iyo. Naniniwala si Ana sa iyo. Halika, tapusin ang 3 papel ngayong gabi bago matulog. Bakit? Hindi mo ba sinabi na sasama ka sa paaralan kasama si Ana at magsasama kayo sa pagsusulit? Mahiyain si Ana ngunit sa kanyang mga grado makakapasok siya sa Halton University. Dapat kang magsumikap para makahabol sa kanya. Ate, tara na! Huwag kang mag-alala, Nanay Ana. Magtatrabaho ako ng mabuti. Sige, huwag masyadong magtrabaho. Ana, lumabas muna tayo. Hayaan mo siya sa oras ng pagsusulit. 3 papel lang, napakadali. Inaantok na ako, matutulog na. Ana, gising na. Gawin mo ang mga papel. Hindi ko masagot ang isang tanong. Inaantok na ako. Pero magagalit si nanay.
Magpapaidlip lang ako. Natutulog si ate. Kaya ko itong tapusin. Bakit ako nakatulog hanggang umaga? Nako, ang papel ng pagsusulit ko. Natapos ko ba ito bago matulog kahapon? Tiyak na ginawa ni Ann para sa akin. Hindi ganito kaganda ang sulat ko. Noong nasa paaralan ako, laging ako ginugulo ng pamilya ko. Konti lang ang natutunan ko. At ang paaralan sa aming maliit na bayan ay hindi maihahambing sa Halton. Kung gusto kong pumunta sa Halton University kasama si Anna, kahit mag-aral ako ng mabuti, huli na ang lahat. Nagtataka ako kung may paraan ng langit para tulungan akong mandaya. Kuya? Kuya, maaari mo bang ilagay lahat ng kaalaman sa aking ulo? At baka dagdagan pa ng natural na kaalaman. Babae, alam mo na kung paano paikli ng daan. Kuya, ikaw ba yan? Siyempre ako ito. Sa iyong isip bukod sa akin, sino pa kaya? Ito ang una mong pagkakataon na makipag-usap sa akin. Medyo excited ako. Tingnan mo, ikaw ang aking kuya. Bilang kapatid na babae ng langit, ano bang masama sa shortcut? Bukod pa riyan, wala naman akong ginawang masama. Gusto ko lang maging mas mahusay at mapagmalaki ang aking kuya. Sige, basta hindi labag sa kalikasan, ang pagpapabuti sa iyo ay madali. Nakikita ko agad ang sagot, ang astig ng kuya ko. Napakalakas ko ngayon. Kung magpapatuloy ito, hindi lang Halton University, kahit Tsinghua, makakapasok ako. Pasok. Alas 10 na, bakit hindi ka kumain sa baba? Hindi ka ba gutom? Hindi. Nagsasaya ako sa paggawa ng mga pagsusulit. Nay, tingnan mo, nagawa ko lahat ito. Ang dami. Ikaw ang gumawa ng lahat ito? Akala ko ang paaralan sa maliit na bayan ay masama. Mahirap daw. Hindi ko inaasahan na ganito kadali. Sige, sobrang sipag mo. Naawa si nanay sa'yo. Kumain ka ng kahit ano. Pumasok ba si Ana sa paaralan? Hindi ka niya nakita kanina. Nauna siyang umalis. Pagkatapos ng ilang araw, masanay ka sa buhay dito. Makakapasok ka na sa paaralan. Sige, sunduin ko siya pagkatapos ng klase. Sige, huwag kang magutom. Kumain ka na. Narinig ko ang tiyuhin ko tinamaan daw ng kidlat. Oo, ang katawan niya naging itim at asul. Nasa ICU pa siya. Buti na lang nakaligtas siya, pero kailangan niyang manatili sa ospital ng ilang buwan. Nagsumumpa at tinamaan ng kidlat. Hindi ko pa ito narinig dati. Ang babaeng ito ay talagang kakaiba. Zane, ang babaeng iyon ay may tao sa likod niya. Nung hinampas ko siya, Nasaktan ako. pinagluhod ko siya sa bulwagan ng pamilya at sumabog ang bulwagan. Sabi niya, tamaan daw ng kidlat ang tatay niya at ang tatay niya ay tinamaan at na-ospital. Ano sa tingin mo ang meron siya? Ano sa tingin mo ang meron siya? Ano yon? Masamang bagay. Oo bro, marami kang alam. Pero magaling ako sa paghaharap sa mga masasamang bagay. Nakipag-ugnayan ka ba sa taong tinawag ko? Oo, ginawa ko. Huwag kang mag-alala sa trabaho ko bro. Sige, titingnan ko kung siya ay mas masama o ang aking mga paraan ay mas matindi. Teka ate, puting sasakyan. Ate? Tigil. Lumalakas ang loob mo, 'di ba? Naglakas loob kang tumakbo kapag nakita mo ako. Kuhaan pakiusap, papasukin ang ating kapatid na si Ana sa kotse. Sige bro. Sige, Teka ate. Pakawalan mo ako. pasok. Palabasin mo ako.
numerong tinawagan mo ay naka-off. Bakit naka-off? Patay ba ang phone? Alam ni Ana na naghihintay ako dito. Kahit naka-off, dapat kong ipadala sa kanya ang location ko. Ana, hindi mo ba ako mahanap? Nina? Sino ka? Lumapit ka sa akin. Huwag mong hawakan ang kapatid ko. Pupunta ako para sa iyo. Nina, makinig kang mabuti. Ikaw mag-isa, makinig kang mabuti. Mag-isa, pumunta kang mag-isa sa lokasyon na pinadala ko sa iyo. Kung maglakas loob kang tumawag ng pulis o magdala ng kahit sino, puputulin ko ang tanga mong kapatid pira-piraso. Lakas loob mo. Lakas loob? Akala mo ba maglalakas loob ako? Pupunta ako agad. Huwag mong hawakan ang kapatid ko. Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Gusto mo makipag-away sa akin? Ang tanga na ito ay nagiging mas maganda. Kaya pala gusto siya ni Tyson. Ang bilis. Zane, Kwan, bakit mo dinala si Ana? Kaya pala ang bilis. Ikaw pala. Zane, Hindi ako. hindi ko alam kung bakit siya nakaupo dito. Zane, wala itong kinalaman kay Kwan. Nakita kitang dinala si Ana, kaya sinundan kita dito. Tyson, magkapatid tayo. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong pigilan. Kung hindi... Ano? Ano bang magagawa mo sa akin? Tyson, tumahimik ka. Zane, ang kapatid ko ay ganito na matagal na. Kakaiba na siya mula noong bata pa siya. Hindi siya nakakasundo sa amin. Huwag mo siyang pansinin. Pagpansin ba ang pinag-uusapan, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. O kunin mo siya at umalis, o patumbahin mo siya ngayon. Kapatid ko siya. Kwan, huwag kang magkamali ulit. Pakawalan mo na si Ana ngayon. Sinabi ko kay Lolo. Tyson, bakit mo ako pinapahirapan? Hindi ba ito ay para sa ating magkakapatid? Kapatid, tama siya. Ginawa niya ito para sa lahat tayong magkakapatid. Nagsumikap ang Tito Third upang itayo ang grupo. Pero paano naman ang malaking pera mapunta sa babaeng iyon? Walang anak na lalaki si Uncle. Dapat mapunta sa aming tatlong magkakapatid. Kaming tatlong magkakapatid dapat magsama-sama at lumaban ng sama-sama. Kita mo, ang kapatid mong bunso mas matalino kaysa sa iyo. Zane, Kwan, tumigil ka sa pagiging matigas ang ulo. Pakawalan mo na si Ana. Bakit ko siya pakakawalan? Inosente siya. Ikaw at si Kwan ay tinakot siya dati. Bakit mo siya sasaktan ulit? Tigilan mo na yan. Hindi ko siya pakakawalan ngayon. Hindi mo ba sinabi sa master? Mabuti. Kaya hindi ko na kailangang hanapin si Nina para makuha ang kasunduan sa paglipat ng mana. Kung gusto mo ang pera, pumunta ka kay Nina. Bakit mo kinuha si Ana at tinakot siya? Dahil gusto ko lang. Tingnan mo itong bobong kapatid na babae. Natakot sa atin at sumisigaw at nagpapanik. Hindi mo ba naisip na napakaganda? Miss, sasakay ka pa ba? Kung hindi, ititigil ko na ang order. Diyos ko. Nahihilo ako. Hindi mo ba naisip ang tunog na ito ay napakaganda? Ikaw, saan ka galing? Mula sa langit. Mula sa langit. Nina, huwag kang masyadong mayabang. Tingnan mo kung ano ang nasa ulo ni Ana. Talagang hindi mo naaalala? Sa pagkakataong ito, ipapaalala ko sa iyo. Nagmamayabang ka. Nina, tingnan mong mabuti. Ano ang hawak ko? Ang hawak ko ay buhay ng kapatid mo. Zane, gusto kong makipagpalit ng pwesto kay Ana. Pwede ba akong makipagpalit sa kanya? Hindi na niya kaya ang takot. Bantayan mo ang kapatid ko. Tyson ay tiyak na may mas masahol na mga plano. Putang ina mo. Akala mo ba malaki ka? Itanong mo kay Nina may kinalaman ba yun sa'yo? Tyson, halika rito ng mabilis. Masasaktan ka. Pormasyon? Talagang pinaghirapan mo akong harapin, pero tao ako. Ang mga trick na ito ay hindi gumagana sa akin.
Sino ang nagsabing ito ay para sa iyo? Ang mga bagay na ito ay para sa iyong taga-suporta, ang masamang bagay sa likod mo. Sa iyong maliliit na trick, gusto mong talunin ang aking taga-suporta? Oo, meron kaming parehong silangan at kanluran. May isang bagay na pipigil ang masamang bagay sa likod mo. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ito mura. Ito ang tunay na deal. Pumunta ka na lang. Huwag gumalaw. Gusto mong mamatay? Nina, huwag nang gumalaw, huwag mo siyang galitin. Talagang matapang siya. Bakit mo ako pinipigilan? Nag-aalala lang ako kay Ana. Kung hindi dahil kay Ana, hindi kita pakikialaman. Sa paningin ko, ikaw at ang dalawa pang iba ay pareho lang. Ana, huwag matakot. Nandito ako. Sabihin mo sa akin ano ang gusto mo. Simple lang, basta pirmahan itong papel, pakakawalan ko kayo ni Ana. Anong papel? Ibigay ang tanging pagkakataon sa makuha ang pera ni Ewan sa aking kuya Zane. Pirmahan mo. Makikipaglaro lang muna ako para madala si Ana ng mabilis. Tungkol sa pirma, sabihin ko sa kapatid ko na burahin ito mamaya. Sige, pipirma na ako. Ibigay mo sa akin ang panulat. Nina, isipin mong mabuti. Ito ang pera na naiwan sa'yo mag-isa. Yan ay $1 trilyon. Kung pipirma ka nito, hindi na ito sa iyo. Tyson, bakit mo ako hinaharang sa lahat ng lugar? Isipin mong mabuti. Kung gagawin mo ito, hindi na tayo magkapatid. Lagi kang nakatingin sa itaas at hindi tumitingin sa akin at kay Kwan. Ako at si Kwan, wala kaming halaga sa iyo. Kaya hindi kita pinipilit na maging kapatid ko. Tyson, paano mo nasasabi iyan? Anong ginagawa mo, bastos? Kinuha mo ang kapatid ko para lang sa papel na ito? Bilisan mo. Pinirmahan ko na ito. Pakawalan mo si Ana. Zane, pinirmahan niya talaga ito. $1 trilyon ni Uncle ay magiging akin. Zane, ibigay mo sa akin ang lubid. Pinirmahan na ito ni Nina. Ibigay mo sa akin ang lubid. Ibigay mo sa akin ang lubid. Saluhin mo si Ana, kukunin ko ang lubid. Okay ka lang ba? Ana, kising Ana. Ana, dalhin siya sa ospital. Kuya, pakiusap. Iligtas mo siya, iligtas si ate. Nakikiusap ako. Kuya, pakiusap, iligtas mo siya. Nakikiusap ako. Patayin siya. Zane, nakuha mo na ang gusto mo. Bakit mo siya papatayin? Bakit? Dahil siya ang tunay na anak ng ikatlong tiyuhin na tunay na anak, kailangan siyang mamatay. Ikaw ang dapat mamatay? Kuya, ibigay mo sa akin ang baril. Bababarilin ko siya. Hindi ako pumapatay ng tao. Hindi ako ang nagpapasya ng buhay at kamatayan. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo siya. Bastos, anong sekreto ang itinatago mo? Gusto mong malaman? Sasabihin ko sa iyo. Ikaw... Zane. Kuya ko. Tyson. Patay na siya. Nina, patay na siya. Ana, gumising ka.
Ana. Pagkatapos, masaya ako sandali. Protektahan si ate. Ikaw lang marunong magprotekta sa akin. Hindi man lang kita na protektahan. Ana, pasensya na. Pasensya na. Anak ko, anak ko, Ana, Nanay! hindi ko dapat ginawa ang huling hiling ng tatay mo. Pinaghirapan kong hanapin ka, pinagsisisihan ko. Pasensya na. Ilang beses ko bang sinabi? Sinabi kong huwag mong hanapin sila at huwag makipaglaban sa kanila. Hindi ka lang nakinig. Ibinalik mo sa akin ang anak ko. Ibinalik mo si Ana. Malas ka. Pasensya na. Hindi mo ba sinabi na may backer ka? Hindi mo ba sinabi na kapatid ka ni Heaven? Tanungin mo ang kapatid mong si Heaven. Na ibalik si Ana, bilisan mo. Hindi ako ang may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Hindi ako dapat naniwala sa'yo. Lumayas ka! Ayaw na kitang makita pa. Nanay! 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 Jeannie, paano ko mabubuhay muli ang aking kapatid? Ang kapatid mo ay hindi sumasang-ayon, tama? Nagdasal at yumuko ako ng 10,000 beses, pero hindi ito gumana. Hindi niya hahayaan na mabuhay ang aking kapatid. Kahit kontrolado ng langit ang lahat, pero kayong mga tao ay may sariling kapalaran. Kahit ang langit, hindi niya masisira ang patakarang ito. Nina, huwag kang matigas ang ulo. Pwede ba akong makipagpalit? Pwede ko bang ipagpalit ang buhay ko para sa kapatid ko? Kayo ay mga kapatid na sinumpaan ng langit. Ikaw ay kapatid ng langit. Kung gayon, paano kukunin ng hari ng impyerno ang iyong buhay? Pero gusto ko lang ibalik ang aking kapatid. Gusto ko lang siyang makita muli. Jeannie, hindi ba kayo mga Diyos na makapangyarihan? Ang kapalaran ng iyong kapatid ay parang snowflake. Tapos na ang kanyang oras. Huwag mong gawing mahirap para sa langit. Dapat mong bitawan sa iyong mundo, bukod sa iyong kapatid at sa iyong nanay. Pero wala na si Ana, ang aking pamilya. Kung kayo ay nakatadhana na magkasama, baka babalik siya. Jeannie, hindi ka nagsisinungaling. Maghihintay na ako sa aking kapatid ngayon. Isang buwan ka ng tulog. Bakit hindi ka gumigising? Ilang salita lang ang sinabi ko at ganyan ka na agad. Di ba ikaw yung matapang? Wala na ang kapatid mong si Ana. Iiwan mo ba si nanay? Tin? Gumising ka anak ko. Gising ka na. Nanay! Anak ko. Anak, gising ka na. Buti naman gising ka na. Nanay, tulungan mo akong tumayo. Hihintayin ko si Ana sa pintuan. Ana. Wala na si Ana. Hindi mo siya mahihintay. Babalik siya. Maniwala ka sa akin. Siguradong babalik siya. Nanay, ako ang kapatid ni Heaven. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Dahil sinabi mo na babalik si Ana, naniniwala ako sa'yo. Saka hihintayin kita ni nanay. Basta maghintay tayo, babalik siya. Ayos lang. Kaya ko nang tumayo. Matagal lang akong nakahiga.
Wala akong lakas. Hihintayin ko si Ana sa pintuan. Hintayin si Ana. Mahal, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Wala na ang tatay mo. Kung hindi kita iiwan, masisira ang buhay ko dahil sa iyo. Ito ay isang villa area. Sinuri ko ang pamilya para sa iyo. Mabait ang host. Magiging masaya ka dito. Nina, bumalik na ang ate mo. Nasaan siya? Dito. Isang sanggol. Oo, tingnan mo. Kamukha niya ang ate mo nung sanggol pa siya at sobrang lapit niya sa akin. Si Ana yan, nanay. Si Ana ay bumalik sa ibang paraan. Bakit ka nakatayo? Sabi ni Jake, pinulot daw ako ni nanay, kaya kinagat ko siya. Nagpaumanhin ka ba? Oo, pero tama naman ako. Halika, matulog ka sa akin ngayong gabi. Tigilan mo, pinatayo ko siya. Marunong siya mangbuli ng iba sa murang edad. Ano kaya siya paglaki? Kaya niyang lumaban. Mabuti iyan. At saka, hindi naman niya sinadyang kumagat. Sabi ng ibang bata, pinulot daw siya, kaya nagalit siya. Pero hindi pwedeng kumagat siya ng tao. Dapat nating pag-usapan. Ma, minsan mas epektibo ang suntok kaysa sa salita. Ngayon, ako ang bahala. Walang parusa. Mas mabuti ng mabangis. Nina, pwede ko bang ilagay itong paru-paro sa bag ko? Siyempre pwede. Basta huwag mo lang mawala. Pwede mo itong ilagay kahit saan. Ingatan ko ito. Madalas mong suotin ang paru-paro at si Ana ay nagsusuot din nito. Pasok. Miss Chan, nandito si Ana. Nina, nakapasok ako sa Tsinghua. Ang galing. Anong reward ang gusto mo? Wala akong kulang ngayon. Ang tanging pangarap ko ngayon ay ang mag-aral ng finance ng mabuti sa Tsinghua at sumali sa grupo tulad ni Tyson upang maging kanang kamay mo. Sige, hihintayin ko ang araw na magtagumpay ka. Nina, kailangan mong maniwala sa akin. Talagang magtatagumpay ako. Ang saya ng mood ko. Magpicture tayo ng pamilya. Nasaan si Ana? Nandito lang siya kanina. Darating na ako. Kumuha lang ako ng butterfly. Halika at umupo para sa group photo. Tara na lahat, ngumiti. Three, two, one. Okay, click. May isa pa tayong picture. Tara na.